Suspendido na ang lahat ng bus ng Solid North Transit kasunod ng malagim na karambola sa SCTEX na ikinasawi ng 10 kahapon. Ilan po sa kanila mga bata na papunta sana sa isang children's camp. Saksi si Darlene Kai. Hindi ko na alam paano gagawin ko. Nauna pala sa akin. Abot-abot ang pagdadalamhati ni Elmer sa pagkasawi ng asawa at bunsong anak sa malakim na trahedya kahapon sa SCTEX northbound sa Tarlac. Yun ang naging na-miss ko sa kanya. Sasabihin, love na love kita, Papa. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Hanggat sa magtanda ka, alagaan kita. Wala na eh. Yun ang pinakawal kong anak ng bunso ko. Sige, asawa ko. Papunta sana ang Pangasinan ng mag-ina ni Elmer para sa isang children's camp na inorganisa ng kanilang simbahan. Sakay sila sa van kung saan kasama rin nila ang 2 kapatid at 3 pamangkin ni Randy. Nanlambot ako, sir, na nung nalaman ko na gano'n ang nangyari. Lalong-lalo na nung pagpunta namin dyan sa ospital na nakita ko silang wala ng hininga. Yuping-yupi ang van, gayon din ang isa pang SUV nang mabangga ng bus ng Solid North matapos umanong makatulog sa manibela ang driver. Sa tindi ng disgrasya, pahirapan ang ginawang rescue and retrieval operation. Parang yung sardinas na sama-sama sa loob nung dinatan namin, kaya medyo nahirapan kami sa pag-extricate kasi tatamaan mo yung may tatamaan ka sa katawan ng mga nandun sa loob bago mo sila mailabas. Nasawi rin sa disgrasya ang mag-asawang sakay ng nayuping SUV. Nakaligtas naman ang 2 taong gulang nilang anak. Magbabakasyon lang po yung family sa Baguio eh. So, kalungkot lang. Umiiyak, mami. 2 years old lang po kasi yun. So, walang kaalam-alam ng bata. Inilipat sa ospital sa Bulacan ang bata ng kanyang kaanak. Iniuwi na rin doon ang labi ng kanyang mga magulang. Ang Philippine Coast Guard maglalaan ng 250,000 peso financial assistance para sa pamilya ng babaeng biktima na isang miyembro ng PCG. Kinalulungkot po namin sa Philippine Coast Guard yung nangyari. May nakaprepare na po tayong financial support. Sa kabuuan, 10 ang nasawi sa insidente, 35 namang pasahero ng bus ang sugatan, kabilang ang 3 minor de edad. Ayon sa pulisya ay nakapag-usap naman na raw yung kinatawan ng bus company at yung mga sugatang pasahero na karamihan ay nakauwi na. Nadamay rin sa karambola ang isang SUV na papunta sanang Manawag Church para ipabless ang kanyang sasakyan. Nakapila lang kami, siguro mga nasa 5 minutes na, sobrang mabagal lang takbo namin. And then, what happened, siguro, chill lang kami sa loob, typical na driver, kakausap yung kapatid, bigla ko may narinig na malakas na tunog sa likod, bugs, talagang, that was the loudest noise na napakinggan ko sa tanan ng buhay ko. So, pag dinig ko ng bugs, nakita ko pa sa mirror ko, yung kung paano humampas ang truck sa likod namin. And then, gulat, takot, kung last day na ba namin yon. So, ang ginawa ko is make sure ko na safe yung mga kapatid ko. Nasa kustodiya ng Tarlac City Police ang bus driver na sabi ng pulisya ay tumangging sumailalim sa drug test. Nagnegatibo naman siya sa breathalyzer test. Sinubukan namin siyang kunan ng pahayag pero tumanggi siyang magsalita. Sinuspindi na ng LTFRB ang lahat ng bus ng Solid North Transit. Sa amin kasi is whether or not there is gross negligence. Kapag yun ay napatunayan sa hearing, then yung preventive suspension of 30 days might be extended or tuluyang mawala yung prangkisa, ma-revoke o ma-cancel. Patuloy din naming sinisikap na kunin ang panig ng bus company pero wala pang sumasagot sa amin. Sa pulong ngayong araw kasama ang mga bus company, binigyang diin ng Transportation Department na dapat may mga pagbabago sa mga susunod na buwan sa operasyon ng mga pampublikong transportasyon. Kailangan baguhin natin lahat ng proseso. On the part of the government, babaguhin natin ang lahat ng ating mga proseso para gawing mas stricto. At hindi lang yung proseso, kundi yung enforcement. Kailangan, pag may aksidente, pag may pagkakamali, kailangan may parusa. At ngayon, sisiguraduhin natin maparusahan yung mga dapat parusahan. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.